Welcome back! Ang pamagat ng pelikula na ating pakikinggan ngayon ay Boyka Undisputed. Ito ay isang action crime na pelikula. So sit back, relax and enjoy. Sa Kiev, Ukraine, mayroong isang MMA fighter na may pangalang Yuri Boyka. Siya ang pinakamagaling na fighter sa Euro at nakuha ang title ng Undisputed. Isang gabi, si Boyka ay lumaban sa isang illegal na match na ginanap sa isang underground arena. Habang humihiyaw ang mga manonood, hindi niya hinayaang makatama ng kahit isa man lang ang kalaban. Matapos ang maikling sagupaan, sinipa niya ang kalaban sa ere at ninockout ito. Ang eksena ay tumalon sa isang maximum security prison sa Russia. Ang mga bilanggo ay lumahok sa laban bilang libaman ng warden. Ang laban ay mukhang nakakaaliw sa ibang tao, ngunit pwede itong maging bayolente depende sa palahok. Ang pinakadelikadong bilanggo sa buong mundo ay mukhang halimaw na may pangalang Poshmar. Masyado siyang agresibo kaya kinakailangan siyang padinahan sa kamay at paa pati na rin sa bibig upang siguraduhin hindi makakapanakit ng sino man sa labas ng ring. Ang kalaban ni Koshmar ay kalahati lang ang sukat at hindi man lang nakatama ng kahit isang suntok. Itinapon niya ang kalaban sa sahig dahilan para mabari ang kanyang leeg bago pinagpatuloy ang pagsuntok sa kanyang mukha. Itinigil lang ang laban na ma-deform na ang mukha ng isang palahok. Si Koshmar ay kilala na walang awa at pumapatay ng lahat ng katunggali. Itinuturi siyang halimaw at walang nararamdamang pagsisisi sa pagpatay ng maraming tao. Hindi katulad niya, si Boyka ay mabait sa labas ng ring. Wala siyang magandang buhay dahil sa pagkakakulong ng ilang taon at isa ding wanted na kriminal sa Russia, ngunit tanya nang kinalimutan ng nakaraan at sinusubukan ng magbagong buhay. Tinutulungan niya ang isang simbahan sa Kiev at lagi ding tumutulong sa mga nangangailangan. Isang araw, sinabi ng pari na pumili na siya ng bagong propesyon kahit na matagal niya nang sinusuportahan ang ginagawa ni Boyka. Sumabot si Boyka na regalo ng Diyos ang kanyang talento at hindi siya hihinto sa paggamit nito. Gusto niyang lumaban bilang isang profesional at hindi sa isang iligal na laban. Nilapitan si Boyka ng kanyang manager at sinabi na pwede na siyang lumaban sa isang legal na MMA match. Ang European tournament na gaganapin sa Budapest ay pinayagan siyang sumali sa kompetisyon kung mananalo muna siya sa qualifying match. Dumating ang araw ng qualification match. Dahil sa ito ay isa sa pinakaimportanteng laban sa buhay ni Boyka, handa na siyang ibigay ang lahat. Ang kanyang katunggali ay si Victor na nanggaling sa Russia. Nagsimula ang laban at nakapagpatama si Victor ng pinakaunang matinding sipa. Sa mga unang minuto, inakita niya ang kanyang galing sa pagdepensa at naiwasan ang bawat atakeng binibigay sa kanya. Nang si Victor ay hindi na makafocus, mas madali na para kay Boyka ang umatake. Humanga ang mga judges sa kanyang dalin, kaya pinatumba niya si Victor gamit ang pagtama ng tuhod sa kanyang panga at nakumpirma na ang kanyang kwalifikasyon. Inakala ng lahat na tapos na ang laban ngunit sinurpresa ni Victor ang lahat nang siya'y tumayo muli. Pagkatapos ng ilang segundo, napatumba siya sa pangalawang beses ngunit tumangging tanggapin ang pagkatalo. Nainis si Boyka kaya pinatama ang pangatlong suntok sa mukha ni Victor at tuluyan na siyang nawala ng malay. Pagkatapos manalo, inimbitahan si Boyka ng mga organizer sa Budapest para lumaban sa liga na magbubukas ng maraming oportunidad para sa kanya. Binigay ng manager kay Boyka ang maraming pera at sinabing magsanay ng mabuti dahil ang kanyang sunod na laban ay gaganapin sa loob ng 2 linggo. Habang paalis, nakita niya si Victor na nasa kritikal na kondisyon. Nakonsenso siya sa labis na pananakit na kanyang ginawa at hindi naman sana ito mangyayari kung sumuko na siya sa unang knockout pa lang. Naalala ni Boyka ang payo ng pari at nagdasal para sa mabilis na paggaling ni Victor. Nang gabi, nagising siya sa isang pamumot na napatay niya ang kalaban sa loob ng ring. Sa sumunod na araw, pumunta siya sa kanyang manager at nagtanong tungkol kay Victor. Siya ay nabigla nang malamang namatay na si Victor kinagabihan sa ospital. Pumirma sila ng isang kontrata kaya walang pwedeng sisihin. Subalit alam niya sa kanyang sarili na siya ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos magtanong tungkol sa pamilya ni Victor, binigay sa kanya ng manager ang bag ni Victor. Sa loob nito, natagpuan ni Boyka ang sulat mula sa asawa ni Victor at kanilang larawan. Nang binasa niya ang sulat, naramdaman niya ang sakit na pinagdadaanan ng asawa nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay. Dagpa siya si Boyka na personal na humingi ng tawad sa kanya at siguraduhin hindi siya humaharap sa anumang problema sa buhay. Sinabi ni Boyka sa kanyang manager na nais nang pumunta sa Russia para makipagkita sa asawa ni Victor, ngunit labi siyang salamat sa kanyang ideya. Kriminal pa rin si Boyka sa Russia at pwedeng makulong kung mahahanap siya ng mga pulis. Kailangan niyang gumawa ng peking passport na sobrang mapamanib lalo na't malapit na siyang maging isang lehitimong MMA fighter. Alam ni Boyka ang pwedeng kahinatnan nito ngunit hindi na mababago ang kanyang desisyon. Sa sumunod na eksena, tayo ay pinakilala sa asawa ni Victor na si Alma na nasa libing ng asawa. Nang si Victor ay namatay, siya ay matisa na lang sa buhay at wala ng ibang malalapitan. Dagdag pa dito, siya at si Victor ay may pagkakautang sa isang gangster na may pangalan Zurab. Pumunta siya sa libing at nagmukahing maging kabit si Alma para makabayad sa kanyang utang. Kinasusuklaman ni Alma ang kanyang presensya ngunit siya ay naging maingat para hindi ito magalit. Sumagot na lang siya na mas gugustuhin niya pang magtrabaho at bayaran siya ng hulugan. Si Alma ay nagmamay-ari at nakatira sa isang community center. Pinatayo nila ito ni Victor mula sa perang hiniram kay Zurab. Ang lugar ay tahanan ng mga naulila at mga taong nangangaillangan. Nang makarating sa Russia, pinuntahan niya si Alma ngunit kanyang napansing sinafay siya sa itinasasakyan ng mga kalalakihan. Siya ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa underground fighting club de Zurab.
Labis niyang pinoprotektahan si Alma at tinatrato na itong pagmamayari. Pumunta si Boyka sa fight club at nahanap si Alma. Nang sinubukan niya makipag-usap sa kanya, inigilan siya ng mga tauhan ni Zurab at sinamahan siya palabas. Gustong umiwas ni Boyka sa bulok kaya magalang niyang tinanong kung anong oras siya matatapos magtrabaho. Inatake siya ng grupo ngunit naturuan lamang sila ng leksyon nang lumaban sila sa isang professional fighter. Nakita ni Zurab kung paano siya lumaban at tumama sa kanyang talento. Siya ay naghahanap ng mabaling na fighter para sa club at gustong upahan si Boyka. Subalit siya ay namatwiran na hindi siya pumunta doon para sumali sa laban at gusto lang makipagkita kay Alma. Hindi pumayag si Zurab at inalok na siya na lang ang magsasabi ng kanyang mensahe para kay Alma. Muli siyang tumanggi at naglakad palayo. Nang sumunod na araw, nagawang makapasok ni Boyka sa community center at nakilala si Alma. Binigay niya ang sulat mula sa bag at tinanong kung pinipilit pa siyang magtrabaho sa fight club. Sumagot si Alma na gusto niyang maghanap ng ibang trabaho ngunit baon siya sa utam. Binasa niya ang sulat at tinanong si Boyka kung napanood niya ba ang huling laban ng asawa. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at umaming siya ang huling nakalaban ni Victor. Sinubukan niyang ipaliwanag na aksidente ang kanyang pagkamatay ngunit tumangging makinig sa Alma. Pagkatapos ng pagtatalo, pumunta si Boyka kay Zurab at pumayag na lumaban para sa kanya. Subalit bilang kapalit, kailangan niyang kalimutan ang lahat na utang ni Alma. Sa kanilang usapan, kailangang manalo ni Boyka ng 3 match laban sa mapipiling katunggali ni Zurab. Inangako rin ng gangster na papanatilihin siyang ligtas sa mga awtoridad dahil alam niyang gumagamit lang siya ng Peking passport. Sa sumunod na araw, nakipagkita si Alma kay Boyka para sabihing hindi na kailangan ang kanyang awa. Gusto niyang umuwi na siya ngunit iginiit ni Boyka na ginagawa niya ito para sa pansariling kasiyahan. Pumunta siya sa isang local gym para magsanay ngunit nabuli siya sa loob. Nang patuloy siyang pinapakialaman ng lalaki, inatulog siya ni Boyka gamit ang isang matinding sipa. Dumating ang araw ng kanyang unang laban. Si Boyka ay lalaban sa isang local fighter para sa isang madaling laban. Ang kanyang katunggali ay nagawang makapagpatama ng ilang sipa ngunit ito ay mahina kumpara sa sobrang galing na si Boyka. Nagawa niyang patumbahin ito ngunit napahinto nang ibibigay na ang huling suntok. Pagkatapos ng laban, pinagsilbihan siya ng inumin ni Alma. Tinanong ni Boyka kung meron siyang alam na magandang gym. Inag-isipan ito ni Alma bago siya inimbitang gamitin ng gym sa kanyang community center. Nag-ensayo siya doon ng ilang araw at si Alma ay nasanay na sa kanyang presensya. Ang sunod na match ni Boyka ay 2 versus 1 laban sa magkapatid na fighter. Siya ay nabigla dahil walang magsabi sa kanya ng patakaran. Pinagmayabang ni Zurab na sa kanya ang club at ang mga fighters ay kailangang sumunod sa kanyang gusto. Nagsimula ang laban at si Boyka ay nahirapang dumipensa sa magkapatid ng sabay. Kapag sinusubukan niyang labanan ng isa, ang isa ay umaatake din dahilan para mahirapan siya makafocus. Sa huli, nagawa niyang maitulak ang isa at napatumba ang isa pa sa segundong sila ay nagre-recover. Atas na ang laban hanggang sa masipa ng kalaban ang dati niyang injured na likod. Hindi niya matiis ang sakit hanggang sa nakita niya si Alma sa audience at patuloy na lumaban. Pagkatapos nito, pareho niyang binugbog ang magkapatid at nag-score ng double knockout. Napahiyaw sa pagkamangha ang mga manunood dahil walang nag-aakala may papanalo niya ang laban. Sa sumunod na araw, pumunta si Zurab para makipagkita kay Alma at sinubuhang landiin ang babae. Nang siya'y tumanggi, inakusahan siya ni Zurab na nakikipag-sex kay Boyka at pinahayag na hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil sinadyang patayin ito ni Boyka. Nagkunwari siyang hindi naniniwala ngunit hindi na mapakali sa narinig. Samantala, ang manager ni Boyka mula sa Ukraine ay agad siyang pinapabalik dahil meron siyang press meeting para sa laban sa Budapest. Iniling niyang ipagpaliban muna ito pagkat isa na lang kanyang dapat ipanalo. Nang makabalik siya sa kwarto, nakita niyang naghihintay si Alma. Inakiusapan siya nitong magsabi ng totoo tungkol sa pagkamatay ng asawa at sinimulang sabihin ni Boyka ang lahat na paghihirap sa buhay. Kanyang binunyag na sobrang miserable ang kanyang buhay at ang match laban kay Victor ang kanyang pagkakataon upang magkaroon ng magandang buhay. Binigay niya ang lahat at nalalo ngunit kinuha ni Victor ang lahat na kanyang pinaglaban sa buhay. Nakiusap siya kay Alma na hayaan siyang tapusin ang nasimulan. Sa gabi ng huling match, si Boyka ay lalaban kay Igor, ang pinakamagaling na fighter ni Zurab na matanda na siyang kinukutya. Siya ay sobrang galit kay Boyka dahil siya ay banta sa kanyang posisyon sa GAM. Nilabas niya ang kanyang galit at inaulanan si Boyka ng maraming pag-atake. Nagawa niyang bigyan siya ng mahirap na laban at tinuntirya ang kanyang likod. Ngunit ang direksyon ng laban ay nagbago nang makapatama si Boyka ng 2 magkasunod na sipak. Pagkatapos nito, walang puknat niyang binugbog si Igor hanggang sa siya'y mawala ng malay. Dahil dito, siya ang nanalo sa buong tournament at bayad na ang lahat na utang ni Alma. Subalit nahulaan na ni Zurab kung anong kakalabasan at naghanda para dito. Inatigil niya si Boyka at binunyag na kailangan niyang lumaban sa isa pang fighter para matapos na ang kanilang deal. Ngunit kaunti na lang ang natitirang oras bago magsimula ang meeting sa Budapest na sobrang mahalaga sa kanyang karir. Ngunit ayaw niya ring umalis na hindi si Alma na ililigtas. Inakiusapan niya ang manager na maghintay hanggang umaga at naghanda para lumaban sa champion. Ang kanyang katunggali ay si Koshmar, ang halimaw na pumapatay ng mga katunggali sa Russia. Dinala siya sa arena ng nakakadena dahil sa pagiging ng bayolente. Nagsimula ang laban ngunit si Boyka ay sobrang pagod na.
Sinubukan niya ang lahat na makakaya ngunit hindi man lang nakakapinsala ang kanyang mga pag-atake kay Koshmar dahil sa laki nito. Ang halimaw ay nakapagpatama ng ilang suntok sa kanya bago siya tinuod sa pama. Natumba si Boyka sa lakas ng impact at nahirapan ng tumayo. Ilang segundo bago matalo sa laban, dinamit niya ang buong lakas para makatayo ngunit muli siyang hinampas sa canvas. Nang inakala ni Koshmar na siya na ang nanalo, sorpresa siyang inatake ni Boyka at napatras sa mga sipa na kanyang pinakawalan. Pagkatapos nito, pumanig na sa kanya ang laban. Pinamitan niya ng arm lock ang halimaw at binali ang kanyang kanang kamay bago sinipa palabas ng ring. Dahil dito, siya na ang nanalo sa match ngunit hindi pa rin handang bitawan ni Zurab si Alma. Inatake siya ng mga tauhan ni Zurab habang sinusubukan itong tumakas dala ang babae. Si Boyka ay nanghihina na sa sahig nang makita si Alma na hinihila palabas. Sa sobrang galit, inatake niya ang mga gwardya at pinatay silang lahat. Sa huli, naabutan niya si Zurab at sinunggaban ito. Si Boyka ay nabaril sa proseso ngunit ang sakit na dala nito ay natabunan ng nararamdamang galit. Sa katapusan, si Zurab ay sinakal hanggang sa mapatay ito. Sinubukang tulungan ni Alma si Boyka ngunit inahinto siya nito at tinanong kung napatawad na ba ang kanyang kasalanan. Maya-maya, dumating ang mga pulis at siya'y inaresto. Bago siya dalhin, inanong niya muli kung napatawad na ba siya ngunit hindi sumagot si Alma. Si Boyka ay muling binalik sa kulungan sa Russia. Pagkatapos ng isang buwan, bumisita si Alma at sinabing siya ay napatawad na nito. Gumaan ang loob ni Boyka sa unang pagkakataon kahit na nabigo siya na maging isang professional fighter. Sa huling eksena, makikita natin siyang lumalaban sa arena ng bilangguan at patuloy na hinahawakan ang titulong undisputed. At dito nagtatapos ang buod na ito. Kung ito po ay inyong nagustuhan, please subscribe sa Instant Tagalog Recaps. Ingat at maraming salamat po.